Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. And yung mga bata po ay pwede na pong pumunta sa conference room. Praise God. Praise the Lord. Konting tiis lang po tayo. Hindi ko alam kung ano ang heat index ngayon. Sabi ng sa news ay palala ng palala. Sa May ay, kasi ngayon mga nasa 42 eh. Ang init, 44. Tapos sa May, magiging 50 plus, 52 abot. Pero alam nyo, kanina habang nandun po ako, ay medyo masama din ang aking pakiramdam. Dahil sa sobrang init talaga, sabi ko nga, napakahirap ng situation natin. Pero alam nyo po ba, talagang hindi tayo sanay sa init. Hindi tayo para sa init. Hindi tayo para sa apoy. Amen! Ang nag-aapoy sa atin, yung puso natin na maglingkod sa Panginoon. Yun dapat ang maging mainit. Pero yung sarili mo, na naiinitan ka, nahihirapan ka, mga kapatid, dapat talaga tayong matakot. Dahil ang impyerno, 1,000 times nang nararanasan natin ngayong init. Kumbaga, sobrang init na hindi mo talaga matatagalan pero hindi ka mamamatay. Kaya hindi tayo para dito. Kaya nga, tayo, magpatuloy lang tayo kung ano yung ginagawa ng Panginoon. Amen po ba? Kanina po ay pinuntahan ko din si Pastor Nex. Medyo masama ang pakiramdam niya. Nandun po siya sa opisina, naka-online. Ipanalangin din po natin siya sapagkat nakakaranas po siya ng paghihirap ng paghinga. So alam naman po natin na medyo mahirap yung situation na pinagdaraanan ni Pastor Nex. Pwede po ba natin ipanalangin si Pastor Nex sa oras na ito? Sige po, magkaisa po tayo sa panalangin para sa ating mahal na pastor. O Diyos, salamat Panginoon dahil may ginagawa kayo sa buhay ni Pastor Nex. And alam namin, Panginoon, iniingatan niyo po siya sa inyong mga kamay. Lord, totoo ang inyong pangako. More than 2,000 years na ginawa niyo, Panginoon, kayo'y namatay sa krus ng Kalbaryo para kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at kagalingan sa lahat ng mga karamdaman. So right now, we declare, Panginoon, healing in the mighty name of Jesus sa buhay ni Pastor Nex. Lord, magkakaroon siya ng maluwag na paghinga, maayos na kalakasan, Lord God, ng physical niyang katawan. Thank you, Lord, sa buhay niya na patuloy na nagpapagamit sa inyo. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Sige po. Tayo ay nakakaranas ng dryness sa panahon natin ngayon. Naaalala ko, ewan kung naaalala nyo, na naitakil ko na rin yung 4 seasons. Ay, maganda rin naman na balik-balikan yung mga topics natin noon. Kung merong hindi nakapakinig o hindi nakapanood ng mga previous na mga teachings, pwede natin siyang mapanood online through our JCM page. So makikita natin doon yung mga iba't ibang mga na topics na na-share na po natin. Panahon ngayon ng tag-init. Di ba? Baka naman, pati spiritual mo, nagdadry na. Alam mo yun, pumunta nga ako sa likod at uminom ako kasi talagang ang hirap magsalita. Okay lang. Ako kanina. So uminom muna ako doon. Mga kapatid, ito lang gusto kong sabihin sa bawat isa sa atin. Yung dryness na nararanasan natin ngayon, physical yan. Nakakaramdam ka ng pagod, pawis, nahihirapan ka. Pero wag naman spiritual. Alam mo yung tinatawag na spiritual dryness? Yung parang ka na, pagod ka na, hapu ka na, hirap ka ng huminga, parang malapit ka ng mamatay. Nakuha niyo ibig ko sabihin? Totoo naman, yung parang inaano mo na yung paghinga mo, nahihirapan ka na. Dahil kasi hindi lang tulo ang pawis mo, pati yung nararanasan mo. Mga kapatid, ang sinasabi ko po sa inyo is spiritual. Na kahit na anong mga pinagdaraanan natin, makaranas ka man ng dryness, makaranas ka man ng taglamig, makaranas ka man ng taggutom, tagtuyot sa spiritual mo, magpatuloy tayo sa Panginoon. Amen po. Lalagpas at lalagpas yan. After ng May, June, La Nina naman. Di ba? Babahain na naman. At meron namang mga party rito sa Olongapo na siyempre nagkakaroon ng takot dahil nga
naranasan nila na bahain. Mga kapatid, ano man ang mangyari, whether yung buhay mo tumatakbo ka sa isang bagay na iniiwasan mo, pero ang kaaway hinahabol ka. Kasi may planong kaaway na ilayo ka sa relasyon mo sa Panginoon. Yan po ang katotohanan. Kaya po tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon para matutunan natin kung paano natin labanan yung atake ng kaaway sa buhay natin. Amen po ba? Sinong gusto rito na kayo lang ang maligtas? Gusto niyo bang maligtas ang pamilya niyo? Amen. Sinong gusto rito na pag sa labas ka, wala kang pakialam? Ay, masasama silang tao. Ay, ayokong yung katabi ko, share ko. Hindi. Gusto mo kayo lang? Tayo po ay binigyan ng responsibility, hindi obligasyon. Kasi pag sinabi mo obligasyon, gawa mo yun. Kaya kapag pagod ka na, dahil sa obligasyon, ay ayoko na, pagod na ako eh. Kasi obligasyon. Pero yung responsibilidad na galing sa Panginoon, gagawin mo dahil mahal mo ang Panginoon. Amen. Nagiging isang magandang example ka sa lahat ng mga taong nasa paligid mo, kasama ang pamilya mo. Okay, idiretso na po natin kasi medyo mahaba rin yung ating pag-aaralan tungkol sa salita ng Panginoon. Ang topic po natin is all about, sige po. Ayan. Parang parang may mananalo ng grand prize, medyo matagal. So, dandarandaan. Ang topic po natin ay, what must I do to be saved? What must I do to be saved? Kung pamilyar tayo sa salita ng Panginoon at nabasa na po natin ito, yung sinasabi na yung what must I do, nabasa ko na yan sa Bible eh. So ipag-aaralan po natin. Na may nagtanong, paano po ako maliligtas? Ano po ang gagawin ko? Umpisahan natin sa Acts chapter 16, 16 to 34. Ito po ay kwento nila Pablo at Silas kung saan iniligtas sila ng Panginoon. Amen. Sino gustong iligtas ng Panginoon dito sa kapahamakan? Sino ba yung nakaranas na rito na halos maaksidente ka pero alam mo yun, parang may tumulak sa'yo na anghel para hindi ka masagasaan, hindi ka mabunggo. Naranasan ko na po yan. At nung maranasan ko po yan, nandun pala sila Noemi, na talagang ang bilis ang pinakamatindi sa kalsada na tumatawid ka, yung nag-o-overtake. Kasi meron na rin kaming katulong na nasagasaan, may nag-overtake, nabunggo, dinala sa ospital, agaw buhay. So, 2 araw, namatay. Akala namin na malengke lang siya eh, hindi na siya umuwi. Tapos yung pala, nadala sa ospital, nung hinanap namin, patay na siya. Ako muntik na rin po, na mabagal yung nasa harapan na sasakyan, patawid ako, biglang, ang bilis nung nag-overtake. Parang walang pakialam. Muntik na po ako talaga. Sabi nga ni Noemi sa akin, praise God dahil iningatan ka ng Panginoon. Kasi bago tayo lumabas ng bahay, nanalangin muna tayo. There is power in prayer. Amen po ba? Sa tuwing nananalangin ka, dinidispatch ng Panginoon ang kanyang mga anghel para tayo ingatan. Marami sa atin hindi nakakita ng anghel. Pero alam mong ang Diyos na nagbibigay ng proteksyon sa atin, nararanasan natin at nararamdaman natin. Amen po? So, ang sabi rito sa Acts chapter 16, verse 16, isang araw nang kami papunta sa Pook Dalanginan, nasalubong namin na isang batang babaeng alipin. So, ito po ang kwento nila Pablo at ni Silas nung sila ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Siya ay nakakapanghula dahil sinasapian siya ng masamang espiritu. So, merong isang batang babae na fortune teller. Mga kapatid, alam naman natin na kapag yung mga fortune teller, yung witchcraft, hindi sa Panginoon. Mga kapatid, isa po ito sa tinatanggal natin sa buhay natin kapag tayo ay dinideliverance. Ikaw mismo, winawasak mo sa buhay mo yung mga gawa ng kaaway na dati mong ginagawa. Ako, aminado ako. Bata pa kami noon.
yung mahilig kami na nag-aano ng Spirit of the Glass. Di ba? Iaano mo kung sino yung, tawagin natin si Jose Rizal. Alamin natin kung paano siya namatay. Di ba yung mga tipong ganyan? Tapos pag gumalaw, magtatakutan kayong mga bata, kayong magkakapatid. Naranasan natin yan eh. Kapag nagkasakit ka, yung mga magulang mo, dadalhin ka saan? Sa nananawas. Di ba? Buti sana kung dito sa kilikili yung ano, di ba? Talagang alam mo sa pamilya namin, nangyari po yan. Kasi, deboto naman kasi yung mother ko. So, damay-damay, pati yung mga anak. Pero ako, na-born again na. Na-born again na ako nung mangyari yon na nagkasakit yung kapatid ko. Sabi ng mother ko, dali natin sa Olongapo kasi father ko taga rito sa Olongapo at maraming mga mananawas dito sa Olongapo. So, ako, inano ko talaga. Inilabang ko, sabi ko, hindi na po natin kailangan nadalhin pa siya sa mananawas. Kasi tayo, nananampalataya po tayo sa Panginoon na siyang nagpapagaling sa atin. Talagang pinaglaban ng mother ko. Huwag ka na pumunta rito sa bahay. Kung yan lang ang dadalhin mo rito, kung ipapag-pray mo yung kapatid mo, magbabasa ka ng Bible, huwag ka nang pumunta dito. Sabi ko, Ma, tinasabi ko lang po yung totoo. Na yan ay sa kaaway. Actually, meron pa nga akong kapatid na Christian. Alam mo, sabi niya, David, yung mananawas sa Olongapo, kilala ko. Born again din. Wow, born again din. Umaattend sa church. Sabi ko, hindi. Alam mo, yan ay gawa ng kaaway. Bakit ka pupunta doon? Pag pumunta tayo doon, mga kapatid ko, may naka-experience po sa atin. Pag pumunta ka doon at nagpatawas ka o may ginawa sa'yo, may mga espiritu na dala-dala at sa'yo napupunta. Kaya nga tayo, nung nakakilala tayo sa Panginoon, isa po yan sa mga winawasak natin sa buhay natin. Lord, patawarin niyo po ako sa mga ginawa ko kasalanan. Dati naniniwala pa ako sa agimat, dati ganito. Yung lahat ng mga ginagawa natin, nagpapahula ako, nagsusolitaire ako, lahat ng mga ginagawa, gawa ng kaaway, winawasak ko sa pangalan ni Jesus. Amen? Naalala ko sinabi ni Pastor Jamie last Friday. Sino po nakapanood ng Soaking, nakapakinig? Ang sabi niya, sa buhay ko, winasak ko na, tinapos ko na ang lahat ng mga sumpa o gawa ng kaaway. At sa akin, magsisimula ang pagpapala sa pamilya ko. Amen! Totoo naman eh. Winasak mo yung gawa ng kaaway at magsisimula sa iyo yung buhay na gusto ng Panginoon. Kaso nandito tayo sa mundo na punong-puno ng gawa ng kaaway. Amen po ba? Pakinggan niyo yung mga awitin. Akala mo okay, napakaganda sa paningin. Minsan nga, hindi mo nga alam ang lyrics eh. Pero ang ganda pakinggan. Yung lalo na mga kabataan, tuwang-tuwa. Yung pala demonic, ang mga awitin. Yung mga kumanta, yung kaluluwa nila, ibinenta na nila sa demonyo. Kaya naman sikat na sikat sila. Sa international, dito sa Pilipinas, maraming mga sumikat. Pero yung kaluluwa nila, binenta na nila. Mga kapatid, kahit yung mga bata, yung mga anak natin, ano ang mga pinapanood nila? Yung pala, demonic. Yung mga usapan ng mga cartoons, yung pala, may mga sexual, tapos kung ano, may mga mura na hindi natin alam. Dahil sa busy yung mga magulang, yung mga bata, pinapabayaan na lang, manood na lang kayo. O mag-gadgets na lang kayo. Kaya lumaki yung mga bata, hirap na hirap makontrol yung paglalaro at yung pangnonood ng kung ano-ano. Na hindi natin alam, kontrolado na ng kaaway. Kapatid, isa sa mga ito ay itong fortune teller na babae na nakatanikala sa gawa ng kaaway. Kaya nga sabi rito, isang araw, itaas na po natin, siya ay nakakapanghula dahil sinasapian siya ng masamang espiritu. Ito hindi ko alam kung sino man sa atin na merong mga kapangyarihan na ginagawa noon. Nanghuhula ka. Nanggagamot ka. Tayo na nagpapagamot at nagpapahula, nadadala lang tayo sa ginagawa nila. Pero ikaw
na nanghuhula at nagpapahula, naggagamot, yung mga naranasan mong yan, may galaw ang kaaway sa buhay natin. Hindi mo alam, minsan parang hirap na hirap ka maglakad. Yung pala merong nakaano sa katawan mo na masamang espiritu. Amen? Sino na nagpa-deliverance kay Pastor Negs? Minsan sinasabihan ka na meron sa likod mo, nakaanong ganyan. Hindi yan pasan ko ang buong daigdig. Pasan ko ang demonyo. Di ba? Para si Sharon Cuneta, pasan ko ang buong daigdig. Hindi, kapatid. Yung problema pinagdaraanan mo, may demonyo kang pasan-pasan. Ang nakakatakot, buti sana kung nasa labas lang yung espiritu. Paano kung pumasok sa katawan mo? Paano kung ginagawa na, yung galaw ng demonyo, nasa sayo na yung tinatawag na nasasapian. But praise God, meron ding mga kapatiran tayo na pinalaya ng masamang espiritu. Amen po ba? Pag pinalaya na tayo, malaya na tayo, kapatid. Huwag na tayong bumalik sa dati. Kasi pag bumalik tayo sa gawa ng kaaway, mas worse ang mangyayari sa atin. Amen! So yung ginagawa ng kaaway sa'yo, noon, tapos na-deliverance ka, tapos bumabalik na naman ngayon, kailangan maging aware tayo na wasak na yan sa buhay mo. Huwag mo nang hayaan na ang mga demonyo ay kontrolin ka. Uulitin ko na naman. Isa sa mga sinabi ni Pastor Jimmy last Friday. Kasi maganda yung message, Pastor Jimmy. Glory to God. Alam mo, anong sabi niya? Baka mamaya, tayo na tumanggap sa Panginoon, hindi totoong tumanggap sa Panginoon. Kasi kung talagang totoong tumanggap ka sa Panginoon, may nababago sa buhay mo. Nababago ka. Amen. Sinabi mong born again ka. Sinabi mong Kristiyano ka, and yet hindi nakikita sa buhay mo na totoong Kristiyano ka. Buti kung may binabago pa ang Panginoon sa buhay mo. E paano kung sa pamamagitan mo, ang daming napahamak. Sa pamamagitan mo, ang daming na-stumble. Kasi hindi makita sa buhay mo eh. Sinasabi mo lang sa bibig mo na born again ka. And yet, hindi nakikita sa buhay mo, walang bunga. Pinaka-importante sa lahat, may bunga na nakikita sa iyo. Bunga ng banal na espiritu. Amen po? And then sabi rito, malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula. So ito palang batang ito, batang babae, may mga nakaano sa kanya na sindikato na sa pamamagitan niya, sa panghuhula niya, syempre may kita. So nakikinabang yung mga amo. Kaya sumunod, sabi rito, next, sundan niya kami ni na Pablo at sumisigaw ng ganito. Ang mga taong ito'y lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ipinapahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Siyempre, nanguhula siya at talagang pinakita sa kanya na itong mga lingkod na to talagang lingkod ng Panginoon. At ang mga sinasabi nila sa inyo, nagbabahagi ng salita ng Panginoon, totoo sila. So araw-araw na sila ay naglalakad, sumusunod yung babaeng manghuhula o yung fortune teller na nakakakita ng mga mangyayari. Sila ay kataas-taas ang lingkod. Na lingkod ng Diyos. Kataas-taas ang Diyos. Sila ay mga lingkod. So siguro, nairita na talaga si Pablo dahil alam niyang may espiritong kakaiba tong babae nito. Sabi doon, alam mo, dito sabi, pakitaas. Pakitaas po. Ay, hindi. Next verse. Minsan di ko alam kung pataas ba o pababa. Para tayo. Sabi rito, marami ng araw na ginagawa niya yon. Marami ng araw. So siguro, irritating na talaga. Ang kulit nito di ba tayo, ikaw ba blessed ka kapag may nagsasabi sa'yo, wow, grabe ganda ng ginagawa ng Panginoon sa'yo. Di ba masaya ka? Bakit parang nairita si Pablo? Sinasabi ng bata, sila ay lingkod ng kataas-taas ang Diyos. Ang mga pinapahayag nila ay sa Panginoon. Tapos nairita? Ikaw ba mairita ka pag sinabi sa iyo na, grabe, yung ginagawa ng Panginoon sa iyo? Siyempre hindi.
Masaya ka dahil glory to God. Dahil talagang sa Panginoon. Eto, naiirita siya. Bakit? Kasi may bad spirit eh. Alam niya na may bad spirit na paulit-ulit na sinasabi ng batang babae. Yan demonyo. Parang taba ng utak eh, no? Yung alam mo yon, sinasabi ng demonyo sa batang babae na, sige, kulitin mo yan, sige, aning mo yan, asarin mo yan. Di ba? Parang langaw. Na paulit-ulit na lang na habang kumakain ka, gilid ng, panay naman itong langaw na to, oh. Di ako makakain ng maayos, oh. Ay, ganun ang demonyo eh. Makulit. Hanggat hindi ka maiirita, hindi siya titigil. Amen! Hanggat hindi ka bumibigay, hindi rin siya bibigay. Kaya yung tukso, yung kahinaan mo, laging pinapakita ng kaaway. Kaya magigibin ka na sa tukso. Ay di dahil sa kakulitan na nga nitong batang to, marami ng araw na ginagawa niya yon, kaya't nainis na si Pablo. Hinarap niya ang bata at sinabi sa Espiritu, inuutos ko sa iyo sa pangalan ni Jesus, lumabas ka sa babaeng yan. At noon di, lumabas ang Espiritu. Di ba? Ewan ko lang, isa rin sa mga ano ko nun, bakit hindi nung araw na makita niya yung batang babae, pinalayas na niya demonyo? Ba't inalaw niya? Bakit inalaw pa na ilang araw bago nung nakulitan na siya, umalis ka na dyan sa pangalan ni Jesus? Di ba? Ako nakikita ko rito, siguro may mga pang-aasar, panlalait na yung bata na ginagawa sa kanila habang nagbabahagi sila ng salita ng Panginoon. Although ganun na sinasabi niya, sila ay lingkod ng kataas-taasang Diyos. Pero parang may pangungutya. Ang ulit mo ha? Satanas, demonyo, lumayas ka sa katawan niyan. At lumayas yung demonyo. So ngayon, etong fortune teller na to, ano pong nangyari sa kanya? Next verse. Ang sabi po rito, nang makita ng mga amo ng bata na nawala ng kanilang pinagkakakitaan, sinunggaban nila sina Pablo at Silas. Kinaladkad sa liwasang bayan at tiniharap sa mga makapangyarihan. O ikaw naman, ikaw yung drug lord, ikaw yung sindikato, ikaw yung namamahala. Tawa ng tawa, Sister Dali, parang nakaka-relate ah. Yung alam mo yun na, yung mga kita mo nawala. Sino may mga business dito? Tapos biglang bumagsak yung business mo. Tapos tatanungin mo si Lord, Lord, pati inalaw nyo? Pinag-pray ko naman tong business na to ah. Ba't nalugi ako? Ba't yung mga baboy na inaalagaan ko sa probinsya, nangamatay, napeste, bakit yung mga halaman, ganito? Alam mo yun, magtatanong ka sa Panginoon, bakit inayaan ng Panginoon? Maaaring nanalangin ka, pero inuna mo pa rin yung gusto mo. May sinasabi ang Panginoon sa iyo, pero hindi mo siya sinunod. Maaaring may mga bagay na sa business mo, hindi si Lord ang naghahari. Meron kang tindahan, pero ano ang tinitinda mo? Okay ba lahat? Baka mamaya nakakasama doon sa mga bumibili. Kami po, ito, totoo po, ito talaga. Inuulit ko na naman uli. Pangatlo na to, Pastor Jimmy. Na sinasabi niya na last Friday regarding compromising. Alam niyo po ibig sabihin ng compromising? Alam mo yung tama eh. Pero yung ginagawa mo, mali. May sinasabi na ang Lord sa iyo, pero hindi mo pa rin inaalis. That is compromising. Alam mo na hindi dapat, pero nandun ka sa isang sitwasyon, kasi pastor, yung trabaho namin ganito, ganyan eh. So, nadadala na rin ako. Kaya ka nga nandyan eh. Para maging example sa tama. Huwag kang magpapadala doon sa mali. Amen po ba? Yung kinukwento ko sa inyo, meron kaming kakilala na may tindahan, pero nagbebenta ng alak, ng beer. Bakit? Kasi malakas. Malakas naman talaga yung kita nila pagdating sa ganyan eh. Diba? Sigarilyo. Sabi namin, kung napapahamak ang iba, alam naman natin na hindi maganda, stop mo na yung pagtitinda niyan. Anyway, marami pa namang tinda ikaw, marami ka namang tinda pa na mabibili ng mga ibang mga tao. Siyempre, nagdadalawang isip sila kasi malaki ang kita doon. Totoo lang, minsan madaling araw na, gising pa sila. Bakit? Nagtitinda pa sila noon eh. Kasi nga, time yan ng inuman eh. So, may mga bumibili. Pero nung na-realize nila
na dapat nilang tanggalin yon sa kanilang tindahan. Natatakot sila, kinakabahan sila. Lord, paano na yung paninda namin? Paano na yung kita namin? Malaki mababawas. Pero sinunod nila ang kalooban ng Panginoon. Alam niyo po ba? Wala halos nabawas sa kita nila. Ganun pa rin. At mas marami pa nga silang nakita nung tinanggal nila yung mga pwedeng maging bisyo ng mga tao. Amen po ba? Pag sinunod mo ang kalooban ng Panginoon, huwag kang matatakot. Dahil yung kalooban ng Panginoon ang tama. Kung gagawin mo yung mga bagay na nandito sa mundo, pwede kang mapahamak. Sundin mo si Lord. Bahala siya. Yung sasabihin mo na mawawalan ka, hindi ka mawawalan, kapatid. Kasi pag sinunod mo ang kalooban ng Panginoon, meron kang Panginoon na magbibigay ng pagpapala sa iyo. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God, kaya huwag nating katakutan yung mga bagay na tama na gagawin natin. Huwag kang makipag-compromise. Kristiyano ka. Anak ka ng Diyos. Dapat tayo mismo ang nag-i-stand sa katotohanan. Pag nag-compromise ka, nagsinungaling ka, dahil natatakot ka na malaman, kapatid, itago mo yan ng itago, lalabas ang katotohanan. Pag nangyari pa yon, lumabas ang katotohanan, mapapahama ka. Mas lalong malaking consequence. Bakit? Kasi nga tinabi mo tinago mo Nakaano na ba kayo ng mga kwento na mga magkakaibigan? Nilihim niya sa kaibigan niya na meron siyang alam pero hindi niya kinukwento sa kaibigan niya. So nung malaman ng kaibigan niya, ano sabi ng kaibigan niya sa kanya? Ang tagal mo na palang alam, hindi mo man lang sinasabi sa akin. Di ba? Amen. Magkatabi tayo, magkausap tayo, hindi mo kinukwento kasi baka masaktan ka, baka mahirapan ka Nagiwalay sila. Sumama yung loob ng isa dun sa isa. Pero siyempre, sa bandang huli, na-realize din na kaya ginawa ng kaibigan niya yon, ayaw na masaktan, inunawa na lang. Kaya lang, alam mo yun, maraming mga bagay na pwedeng makasira, pero lalabas ang katotohanan. At pag nalaman na ikaw ay nakikipag-compromise, yung mali ang pinili mo, kapatid, magkakaroon ng kapahamakan sa atin sa bandang huli. Kaya nga sundin mo ang katotohanan. Sundin mo ang sinasabi ng Panginoon. Amen! Next verse, sabi po rito, iniharap sila sa mga pinuno ng lungsod at pinaratangan ng ganito. Nanggugulo po sa lungsod ang mga Hudyong ito. Sabi ng mga namahala doon sa fortune teller. Kasi gumagawa na sila ng paraan para mapahamak yung dalawa. Kayo ang may kasalanan Biri mo, nabago yung buhay ng fortune teller, nawala na yung pagiging niya. Panguhula niya, nawala na rin kami ng kita. Diba? Masyadong pasmado yung bibig Gumawa ng paraan para manira, mawasak sila Pablo at Silas. The chismis, kwento dito ng mga hindi totoo, ang gaspang ng dila. Diba? Pasmado na bibig, ang gaspang pa ng dila. Kaya minsan parang pinapawisan yung bibig ko baka mamaya pasmado na at nakakapagkwento ka ng hindi maganda. Di mo alam, nakakasira na ng kapwa. So gumagawa ka ng way para masira yung tao na walang ginagawa kundi maglingkod sa Panginoon. Amen. Ang sabi po rito, next verse, nagtuturo sila ng mga kaugaliang labag sa kautusan nating mga Romano. Hindi natin maaaring sundin ang mga itinuturo nila. Kasi nga, nagkaroon na ng inggit, nagkaroon na ng galit sa dalawa, nawala na sila ng kabuhayan, so ginawa nila ng kapahamakan ng dalawa. Na-experience nyo na po ba na kayo ay tinututya ng mga tao sapagkat binabahagi nyo ang salita ng Panginoon? O ultimo na lang kapamilya mo. Magulang mo. Sabi nga ng father ko sa akin, nung na-born again ako, sinesharean ko siya ng Word of God noon. Sabi niya, David, okay lang yan, na ikaw na lang yung umattend dyan. Pero yung mga sinasabi mo, alam ko naman na yan I was not born yesterday. Yan yung mga salita ng mga ma-pride. Nasasabihin, anak lang kita Huwag mo akong turuan. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Kaya lang minsan,
Yung mga matatanda na hindi nakakaalam ng katotohanan, marami nang naranasan, naligaw pagbalik, di ba? O so ngayon, i-guide natin sila sa tama. Yung problema, syempre, dahil sa pride, iniiwasan nilang makarinig ng salita ng Panginoon. Pero ikaw, dahil sa pangungutya lang ng mga tao, panlalait ng mga tao, umayaw ka na eh. Sinabihan ka ng, hallelujah! Nagtitinda ng luya. Yung mga born again na yan, born again siyan. Burn again. Di ba? Sino naka-experience na dito? Na pine-persecute ka ng mga tao. Lord, ginawa ko naman eh. Sinera ko, kaya nahihiya ako mag-sharing. Kasi baka mamaya may sabihin sa akin eh. Naka-experience na ako na pumunta kami sa bahay, hindi kami tinatanggap ng may-ari. Huwag niyo papupuntahin dito yan ha, hindi pwede mag-Bible study yan ha. Pero yung anak gusto, kaya lang yung magulang ayaw. Anong gagawin mo? Tigil ka na? Yung kaibigan ko po ay, nung bago pa lang akong Christian, shinaran ko ng Word of God, nagkaroon kami ng Bible study. Nililid ko yung Bible study, kaya lang sabi ng magulang niya sa akin, huwag mo nang isama yung anak ko. Kung ano kami pinanganak, ganon kami mamamatay. Naawa ko doon sa kaibigan ko kasi gusto man niyang umattend, pero dahil sa magulang niya, sumunod siya. Hindi na siya nakasama sa amin sa Bible study. Pero ikaw, kapag meron ka naririnig ng mga hindi magaganda, against sa'yo, against sa Panginoon, magpatuloy po tayo. Amen. Kahit pine-persecute na sila Pablo at Silas, binabahagi pa rin nilang salita ng Panginoon. Amen? Next verse. Sabi po rito, sinunggaban sila ng mga tao, pinahubaran ng mga pinuno at ipinahagupit. Grabe no? Walang ginawa kundi mag-share ng salita ng Panginoon pero pinahirapan. Alam niyo po mga kapatid, napaka-blessed talaga natin. Etong panahon natin, hindi natin naranasan ng ganyan. Sa ibang bansa, hinahagupit, tino-torture, tinatanggal yung mga kuko, tapos nilalagyan ng kalamansi para masyadong mahapdi. Binabalatan ng mukha. Hindi po natin naranasan yan. Gusto natin, wow, malamig doon. Saan ba yung malamig na church? Doon ako aatin para naman sarap na pakiramdam. Maraming upuan. Pwede ako makaupo kahit saan. Gusto natin komportable. Pero itong mga to, na totoong naglilingkod sa Panginoon, nakaranas ng persecution. Amen. Anong persecution meron ka? Anong naranasan mo na hindi mo ikinahiya ang Panginoon na nagbabahagi ka ng salita ng Panginoon? Amen. Sa pamilya lang natin eh. Nawawalan ka na ng gana pag pinapersecute ka ng magulang mo, ng mga kapatid mo. Ako po, hindi naman ako ganong katinding nag-persecute sa kapatid ko. May unang na-born again sa amin. Pero kinukutya ko lang siya. Sabi ko sa kanya, sige nga, basahan mo nga ako ng Bible. Ano ibig sabihin sa 1 Peter chapter 1 verse 3? Diba, basahin niya. O ano ibig sabihin yan? Paliwanag mo, kaya nga pinabasa ko sa iyo eh. Ganun lang naman ako magano. Tapos sasabihin ko sa mother ko, Ma, etong si ate hindi na sumasamba sa Diyos-Diyosan, hindi na siya naglilingkod sa mga ganyan lang naman ako mag-persecute. Pero one day, nung nakakilala ako sa Panginoon, na-realize ko yung mga ginawa kong pagkakamali. Tapos naranasan ko yung mga persecutions. Kung ikukulong ka na, kung maranasan mo na may ginawa ka daw, hindi naman totoo, pero ikukulong ka. So, sinunggaban sila ng mga tao, pinahubaran ng mga pinuno at ipinahagupit. So kaya nga sabi ni Pablo, di ba? Sa kwento niya, na marami na siyang naranasang paghihirap. Halos mamatay siya, ilang beses siyang na-shipwreck, ilang beses siyang binugbog, ilang beses siyang nakulong dahil sa salita ng Panginoon. Tayo, ilang beses tayo na na-persecute na parang ayaw na natin. Next verse. Sabi po rito, pagkatapos hampasin ng paulit-ulit, siya'y ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Siya'y pinabilanggo at pinabantayang mabuti. Next verse. Verse 24. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan. Maximum security.
Sa atin, pag sa Muntinlupa, ang maximum security, grabe, heinous crime. Matindi yung ginawa mong kasalanan, pumatay ka, nanggahasa ka. Matindi yung ginawa mo na nandun ka sa kaloob-looban ng kulungan. Sila ganun ginawa nila. Nagbahagi ng salita ng Panginoon pero nilagay sa pinakakaloob-looban ng bilangguan at inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. Alam mo, friend kami ni Pablo sa sa Facebook. Kaya nung nag-request ako, sabi ko sa kanya, bigyan mo nga ako ng picture. Ito yung picture nung sila'y nasa kulungan. Sabi niya, Pastor, pasensya na, ito lang mabibigay ko. Anong picture? Nasan sila? Next. Yan. Yan po si Paul sa si Silas nang nasa preso. Masyadong malaki, no? Parang maliit lang yung pagkakaano ko nun para kita eh. Anyway, ganyan yung kanilang mga paa. Nakatanikala pa yung kanilang mga kamay. Wala ka na talagang lusot. Hindi ka makakalaya. Kaya nga, dahil sa sobrang close kami ni Pablo, ito lang yung nakuha picture sa amin noong time na nasa kulungan kami. Sabi ko, Pablo, okay na yan. So ito, yung pinagdaanan nila na napakahirap. Sa tingin mo, makakaalis ka dyan? At parang meron pa nga, ewan ko, kung nagkawentuhan kami nila, Pastor Mario, na sa paa, meron pang bakal na bilog di ba? Yung bakal na bilog, eto nga, wala pa Na yung mga nakakulong, merong bilog na bakal na hindi ka basta-basta makakatakbo. Sapagkat nakatanikala ka, kasama yung mga mabibigat na bakal. Ewan ko, may nakulong na sa atin, kung may nakaranas na sa atin, baka siguro yung magulang natin, nagkasala tayo, doon ka sa kwarto, kulong ka, hindi ka lalabas dyan. Di ba? Baka yung ganun lang, pwede na. Pero itong matinding pinagdaanan, nakulungan na hindi sila makakaalis. Mga kapatid, eto na yung turning point na gumawa ka ng kabutihan sa Panginoon Ba't parang nahihirapan ka ngayon? Ba't parang may pinagdaraanan ka? Okay, Lord Di ba ito yung sabi mo? Ako, pakicheck para may bumagsak. Okay naman? Diba? Naalala ko tuloy yung yung wala, okay naman? Parang no? Parang tao yung bumagsak no? Lamesa. Naalala ko tuloy nung nagpipreach si Pablo ng napakatagal, inabot ng madaling araw, merong bata na nasa bintana na inantok. Kaya okay, tutulog-tulog Inantok, bumagsak, patay. Dahil inantok na sa sobrang haba ng preaching, inantok, patay. So ang ginawa ni Pablo, dinala, kinarga yung bata, ibinata, pagdating sa itaas, buhay siya. And praise God, sa kapangyarihan ng Panginoon, nabuhay yung bata. Kaya huwag kayong tutulog-tulog. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang tutulog-tulog. Nakikita ko sa mga mata mo, may mga maliliit na demonyo, yung sa paligpik natin, para bumagsak yung ating mga mata. Yan. Sabi nga raw, yung mga aantok-antok, may mga maliliit na demonyo na nakasabit dyan sa mga pilik mata. Yan. Sabi mo, gumising ka. Praise God. Ito yung pinagdaanan nila Pablo at Silas. Mga kapatid, marami tayong naranasan na ginawa mo yung best mo para sa Panginoon, pero may pinagdaraanan kang mga pagsubok na ang pakiramdam mo, nakakulong ka, nakatali ka, nahihirapan kang mag-flow. Meron kang kapamilya na humihila sa iyo, hindi ka makapaglingkod ng maayos sa Panginoon. Amen! Pero mo kapamilya ko pa ito, Lord. Okay naman ako Willing naman ako maglingkod Kaya lang parang siya yung humihila sa akin para hindi ako makapaglingkod sa Panginoon. Alam niyo po itong kwento na ito, patungkol sa Acts. Iano ko lang yung brief background. Ito po ay continuation ng Luke, Book of Luke. At inano yan kay Theophilus na isang Roman governor o isang mataas na posisyon na si Luke ay isang physician. So kasama, kaya kung mapapansin mo, itong Book of Acts, na lagi niya sinasabi na kami ay ibaba nga po natin, balik po natin sa verse 17.
Pakiano sa verse 17. Pakiakyat. Verse 17. Sige pa. Sinundan-sundan niya kami ni na Pablo. So, ibig sabihin, hindi lamang si Pablo at Silas. So, nung time na ito, na si Luke ay isang physician, isang manggagamot, kasama sa lakbayin nila Pablo. So, ang sabi rito buksan natin sa Colossians chapter 4, verse 14. Si Luke ay hindi po kasama sa 12 disciples na itinalaga ng Panginoon. So, siya ay isang manggagamot na naligtas. At ang istorya ni Luke ay siya ay isang Gentile na nakakilala sa Panginoon. Nangungumusta rin sa inyo si Demas at ang minamahal nating manggagamot na si Lucas. So, doktor po siya. Nakasakasama nila Pablo. Next, balikan po uli natin sa verse 25. Verse 25 na po tayo. So, ang sabi rito, nang maghahating gabi na, nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno. At nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Ibalik nga po natin yung picture. Kasi hindi nabanggit sa akin ni Pablo kung ano yung kinakanta nila eh. Kung love, love, love o ano ba eh, di ba? Mga nakakiti pa sila eh. Na habang nakakulong, umaawit sila. Di ba? Hindi naman siguro, I am a friend of God. Di ba? Or, kasi hymno eh. Pag sinabi mong hymno, solemn siya na umaawit sa Panginoon. Di mo naman pwede sabihin, amazing grace. Kasi hindi pa naman na ano yung kwento. Pero kung ano man yung inaawit nila Pablo at Silas, ito'y para sa Panginoon. Amen! At nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. So habang sila ay nakakulong at nakatanikala, masaya silang umaawit at nananalangin sa Panginoon. At merong mga bilanggo ang nakikinig sa kanila. Hindi sinabing lahat. Sinabi, may mga ibang mga bilanggo na nakikinig habang kumakanta at nananalangin sila. Kapatid, akala mo lang walang nangyayari, pero sa tuwing ikaw ay umaawit sa Panginoon, nagugulo ang kaaway. Ang kuta ng kaaway ay nawawasak at unti-unting bumabagsak. Akala mo lang pag ikaw ay umaawit, walang nangyayari. Hindi po. Kaya nga ang panlaban natin, panalangin, pagbabasa ng salita ng Panginoon, pagpupuri at pag-aawit dahil may ginagawa ang Diyos. Kung akala mo sa pamilya mo, pinapersecute ka, pray, read the Word of God, and umawit po tayo ng may pasasalamat sa Panginoon. Nakaranas na po ba kayo? Naalala ko sila Pastora Lalin. Nung sila ay nasa palengke, may kwento sila na meron silang speaker kasi meron mga tao doon na mga nagtitinda rin. Ang pinapatugtog, maiingay, malalakas, hindi naman para sa Panginoon, secular, sila nagpapatugtog din para sa Panginoon. At marami ang nakakapakinig. Amen! So, merong mga umaway sa kanila doon, merong mga nagalit sa kanila doon, pero merong mga tao na nakapakinig ng salita ng Panginoon. Sa pamamagitan ng mga awitin mo sa Panginoon, yung kaaway nabubulabog. Amen! Kaya nga sa tuwing umaawit tayo dito, praise and worship, hindi ka lang nagagalak natutuwa dahil ang gagaling ng mga kumakanta, ang ganda ng mga tugtog, kundi ikaw mismo. Kapatid, ang sarap na kasama natin ng mga kapatirang umaawit sa Panginoon. Pero ikaw, pagdating ng bahay, may personal ka ba na pagpupuri at pag-aawit sa Panginoon? Ang sarap ng Bible study, kasama natin, di ba? Ang dami natin natututunan. Ikaw, nagme-meditate ka ba ng salita ng Panginoon? Personal mo sa Diyos. Prayer meeting, magkakasama tayo, gagaling mag-pray. Ikaw, pag mag-isa ka na, nananalangin ka ba talaga sa Panginoon? Yung personal mo na relasyon sa Diyos, kumusta na?
Totoo bang tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo or talagang hindi pa? Ine-enjoy mo lang pumunta rito, makinig, umawi sa Panginoon, pero paglabas, walang nabago. As is, ikaw pa rin, walang nangyayari or baka mamaya, mas worse pa. Kaya nga check po natin yung buhay natin kung talaga bang ang Panginoon nasa atin. Tinanggap natin. Amen! Next verse, sabi rito, sa tuwing ikaw ay umaawit sa Panginoon, bago natin basahin ng verse 26, sa tuwing ikaw ay umaawit sa Panginoon, ikaw ay nagsasalita, nagdi-declare nung gawa ng kaaway. Amen. You speak, sing, declare, proclaim who God is and His power. Amen. Hindi ka lang basta kumakanta. Lord, I declare, katagumpayan, kagalingan. Umaawit ka, I am the God that healeth you. Di ba? Or you are the God that healeth me. And yet, hindi buhay sa'yo. Sasabihin mo na ang Diyos mo manggagamot, pero hindi buhay sa'yo. Gagapang-gapang ka nga pag lumalabas Hindi mo naranasan na ang Diyos ang nagpapagaling sa'yo. Or, God is my strength of my heart. Di ba? Totoo ba? Ang Diyos mo yung kalakasan mo? Umaawit ka, yet hindi buhay sa'yo? You declare, Lord, umaawit ako na kayo ang aking kalakasan. Kayo ang aking kagalingan. Kayo ang aking buhay. Hindi ako matatakot. Ano man ang mangyari. Ang daming awitin, mga kapatid. Di ba? Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Kagatin ka man ng ahas, hindi ka mamamatay. Hindi ka masasaktan ng apoy. Awit yan Umaawit ka sa Diyos. Buhay ba yung awitin na yan? So you speak power sa bawat awitin na kinakanta mo. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Akala mo lang walang nangyayari. Binubulabog mo ang kuta ng kaaway. Sa isang laban, ang tawag dyan, opensa. Hindi ka lamang nagdidepensa. Opensa na yan. Sinisira mo yung gawa ng kaaway. Malakas yan makapangyarihan pero sa pamamagitan ng pag-awit mo ng may katotohanan sa Panginoon, you speak victory in the mighty name of Jesus. Amen! Sabi po rito, walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang pundasyon ng bilangguan. Pastor Jimmy, pang-apat na sinabi mo nung Friday. Sa mga pillars, yung pundasyon, naalala nyo, binanggit niya? Maaring ruins na yan, pero natira yung pundasyon. Nasira yung bahay, pero yung pundasyon nandyan. Bakit? Kasi, yan, sa ilalim ng lupa na matibay na pundasyon. Kahit na anong lindol, hindi basta-basta nabubuwag. Nasi-shaken, yes. Alam mo yun? Sa dami ng mga problema pinagdaraanan mo. Gumaganyan ka, Lumindol ang Taiwan. Meron tayong mga kapatiran, nasa Taiwan, naka-experience ng matinding lindol. Sabi nga ni Pastor Alisa, kasi si Brother Willie ay nasa Taiwan, Pastor, tingnan niyo po, ito yung video. Kay Mama Umi niya pinasa. Ito yung video na si Willie tumatakbo. Siya yung tumatakbo dyan kasi naranasan niya yung matinding lindol sa Taiwan. At ngayon, yung mga tao natatakot na kasi pinaghahandaan natin ng the big one. Amen! Takot ba tayo? Wow! Praise God! Takot po ba tayo sa matinding lindol na darating? Nandyan si Lord po. Pero naranasan ko po yan noong 1990 ba? 1991 yata yung pinatubo. 1990, matinding earthquake. Nandun ako sa isang sa Central Bank kasi meron akong dinalang letter doon.
Buti na lang, hindi pa ako pumapasok ng elevator. Grabe, kita ko talaga yung kanilang, yung flag, sa labas. Gumaganyan-ganyan. Ang una ko talaga Lord, I pray, Panginoon, na yung mga kapamilya ko ligtas. Lord, I pray, Panginoon, na patawarin niyo ako, Lord, sa aking mga kasalanan. Ganun gagawin mo eh. Kasi talagang di mo alam na parang magugunaw na yung mundo, pakiramdam mo. Yung the big one na sinasabi ng mga taga-Pibox, ay na matindi kaysa doon sa Taiwan na naranasan. At mas matindi pa doon sa 1990 na lindol na naranasan natin. Na talagang maraming guguhong mga building. Mga kapatid, hindi ko kayo tinatakot. Pero sa time na darating talaga, kung yan ay kalooban ng Panginoon, hindi ka basta-basta mamumove. Sa buhay Kristiyano po natin, kung may mga problema tayong pinagdaraanan, dapat yung foundation po natin matibay, nakatayo sa Panginoon, sa pananampalataya natin. Para in case na may mga problema kang dinaraanan, gagalaw-galaw kang ganyan, maraming matatanggal sa buhay mo. Pero hindi yung salita ng Panginoon na natutunan mo. Kapatid, yung unti-unting natatanggal sa buhay mo ay yung dati mong pagkatao na ayaw na ng Panginoon na nararanasan mo. Normal na masaktan ka. Normal na mag-react ka. Pero kapatid, kung founded tayo sa matibay na pundasyon, hindi ka basta-basta magigiwang. Amen po ba? Sabi nga po sa Hebrews chapter 11, verse 1. Baga pala ako nagsalita. Hebrews chapter 11, verse 1. Ang sabi po rito, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Pakiano nga po natin yung meaning ng faith. Isa sa mga slide. Okay. Pag-aralan po natin ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan. Nananampalataya po ba kayo na ililigtas kayo ng Panginoon? Nagtitiwala po ba kayo na yung pangako niya magiging buhay sa atin? Panghawakan po natin yan. Nagtitiwala ka sa mga bagay na inaasahan mo. Lord, pangako mo yan eh. Lord, sinabi mo yan eh. Kaya hindi ako dapat matakot. At ang sabi rito, at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. So, hindi mo pa nakikita, may katiyakan kang mangyayari ito sa buhay mo at sa buong pamilya mo. Amen. Anong kabaliktaran ng pananampalataya? Takot. Pakiano nga natin ang meaning ng takot. Ibahin natin yung yung mga nakalagay sapagkat ito'y kabaliktaran ng pananampalataya. Fear o takot. Ang takot ay kawalan ng tiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan. Lord, hindi ako sure kung mangyayari yan. Panginoon, sabi mo, maliligtas kami. At tigas ng ulo ng asawa ko. Ilang beses ko nang niyaya, ayaw pa rin. Ang gulo-gulo. Manginginom pa rin. Siya ang humihila sa akin, palayo sa inyo, Panginoon. Diba? Takot. Doon sa mga bagay na sinabi ng Panginoon na mangyayari, pero ikaw mismo ang umaayaw. Lord, hindi mangyayari yan. Panginoon, imposible yan. At anong sabi? Pagkabahala tungkol sa mga bagay na hindi nakikita, bahala, nababahala ka na. Lord, ang anak ko hindi pa umuwi. Tinext ko na, tinawagan ko na, hindi ako sinasagot. Baka mamaya may nangyari sa kanya. Lalo na kapag meron ka nakausap na kaibigan mo, no? Hindi pa umuwi. Baka mamaya merong mga nang hold up. Kinuha yung gamit niya. Sinaksak siya. Grabe, no? So ikaw naman, nakakaba ka ba? Takot na takot ka na. Hindi pa nga nangyayari. Nababahala ka na. Yan ang takot. Kabaliktaran ng pananampalataya. Yung bang hindi pa dumarating, negative ka na. Ayan mga nega na tao di ba? Instead na magtiwala sa Panginoon, lalo ka pang natakot, lalo ka pang nawala ng pag-asa, lalo kang luwalayo sa relasyon mo sa Panginoon. Sapagkat
hindi mo pinananampalatayaan yung Diyos na nagsabi ng katotohanan na mangyayari yan sa buhay mo. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang sabi po rito, next verse, tuloy po natin, sa binabasa natin, sa Acts 16, verse 26 na po tayo, yung patungkol sa paglindol. Acts chapter 16, verse 26. Acts 16:26. Wala, nababawasan yung minuto ko. Praise God. So, ang sabi rito sa Acts chapter 16, verse 26, wala na, hindi na may pakita. Okay, kung meron tayong mga Bible, basahin po natin. Yan. Ako na-bless po ako sa mga tao, mga kapatiran natin na nandirito, na may dalang Bible, may dalang notebook, may dalang ballpen, at nagtitake down ng notes. Bakit? Kasi yung lahat ng mga nariringgan natin, na susulat natin, pinag-aaralan natin pagdating ng bahay. Amen? Nakaka-bless po. Marami akong mga notebooks nun na talagang ginagawa ko po yan sa tuwing uma-attend ako ng service. Walang lumindol ng malakas at nainig, pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang, sige, pakitaas na po. Biglang nabuksan ng mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Kapatid, kanina, ibang mga bilanggo nakikinig. Nung lumindol at mahina yung foundation, lahat ng pintuan nabuksan, nakalag ang mga tanikala. At lahat ng bilanggo ay nakalaya. Next verse. Grabe, no? Yung lindol na yun, ano? So, nagising ang bantay ng bilangguan at nang makita niyang bukas ang mga pinto, inaakala niyang nakatakas ang mga bilanggo. Dahil dito ay binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana. Punong-puno ka na ng problema? May takot ka? Gusto mo na magpakamatay? Nakaranas ka na? Na may kaaway ka? Ayaw na. Kapatid mo nga lang, di ba nung bata ka, nag-away kayo, mamatay ka na sana! Mamatay ka na sana! Pag namatay ang kapatid mo, anong gagawin mo? O ikaw naman, ayoko na, magpapakamatay na ako, lalayas na ako, ayoko na. Parang nung bata ako nung nakipag-away ako doon sa kapatid ko, si Pastor Dave, nakikipag-away. sabi yung hindi naman yung mga sabi ng kuya ko, ibubuhos ko to sa yung halong-halong hawak ko medyo rin ako. Sige, ibuhos mo nga. Abay, binuhos. Sabi ko, grabe, tinutoo. Alam mo ginawa ko, lumayas ako talaga. Lumayas ako, hindi ako magpapakita sa iyo. Ayoko na. Pero ako rin, siyempre, umuwi. Kasi gabi na di ba? Gutom na ako Alam mo yon, pero ikaw, sa dami at hindi na mga problema pinagdaraanan mo, gusto mo nang magpakamatay. Wala kang ginagawa, kapatid Wala kang masamang ginagawa, pero grabe ang ginagawa sa iyo ng mundo. Parang ayaw mo na. Give up ka na. Grabe yung takot na nararanasan mo. Alam niyo po ba, bakit ganito yung takot ng bantay na gusto na niyang magpakamatay? Basahin po natin sa Acts chapter 12, verse 19. Acts 12:19. Acts chapter 12, verse 19. Okay, sabi rito, ito yung time na sila Peter ay kinulong. So, ganun din na nangyari. Nagkaroon ng pangitay si Peter, nakalaya si Peter sa bilangguan. At ano nangyari? Pinahanap ni Herodes si Pedro at nang hindi matagpuan ay pinasiyasat ang mga bantay at pinapatay. Kaya ganun ang takot ng bantay. Kasi papatayin din sila dahil sa nakaalis yung mga bantay. So ganun yung takot ng bantay na ito. So balik tayo sa Acts 16. Yung grabe yung takot niya na gusto na niyang magpakamatay sa dami ng mga pinagdaraanan niya. Next verse, dahil dito ay binunot niya ang kanyang, sabi rito verse 28, nang sumigaw si Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat. So sinasabi ni Pablo, nandirito kami. Alam mo yun? Yung daming balakid sa relasyon mo sa Panginoon. Pakiano nga yung picture. Yung problemado ka na. Hindi mo na alam. May nakapagsabi nga pag dito pumupunta ng church,
Expectation mo, magkakaroon ka ng kalayaan. Expectation mo, magkakaroon ka ng kapahingahan. Pero bakit sa tuwing pumupunta ka ng church, hindi ka nagkakaroon ng kapahingahan? Bakit parang ang daming problema ang pinagdaraanan? Ang daming balakid sa utak mo na nararanasan mo. Marami kang pinagdaraanan. Instead na mapalakas ako, lalo akong nangihina. Pero mas matindi pala itong balakid na to pag binaligtad mo, no? Sige nga, pakibaliktad. Ang tindi ng balakid, di ba? Di ka love. Di ba? Di ka talaga love, nakaranas ka, no? Hindi pala ako love, pati matinding balakid talaga to, no? Kaya yan ay tsura mo. Walang nagmamahal sa'yo. Sa dami ng pinagdaraanan natin, akala mo lang, hindi ka pinalaya ng Panginoon, malaya ka na. Sa takot, sa kaba, sa mga nararanasan mo. Amen! O sige, next verse. Balik na po tayo doon. Acts chapter 16. Verse 29. Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni Pablo at Silas. At ito po yung topic natin. Introduction pa lang po yun. Mag-umpisa pa lang ako ng topic ko. Next verse, 30. Sila ay inilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Nakaranas na po tayo. Iba-ibang anggulo ng buhay natin. Yung iba, dahil problema sa pamilya, bago nakakilala sa Panginoon. Yung iba, lubog sa business, bago nakakilala sa Panginoon. Yung iba, may mga problema kang pinagdaraanan, nakakilala ka sa Panginoon. Nandirito na po tayo sa relasyon natin sa Panginoon. Ano ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Verse 31. Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Kapatid, maraming mga churches o paniniwala na itong verse na to ginagamit natin para maligtas ang ating mga kapatiran, ang pamilya natin. Pag ako tumanggap sa Panginoon, asawa ko, mga anak ko, magulang ko, maliligtas. Talaga? Wala kang gagawin? Sa pamamagitan mo, tumanggap ka, naligtas sila? May part ka. Verse 32. Kaya ginagawang justification, ay, pamilya mo maliligtas kasi born again ka. Hindi po totoo yan. Verse 32. Pakiano sa verse 32. At ang salita ng Panginoon ay pinahayag nila sa Kanya at sa lahat ng Kanyang bahay. Na nasa Kanyang bahay. Ibig sabihin, ibinahagi ang salita ng Panginoon sa mga kapamilya mo. Hindi sa bibig. Born again ako? Born again na rin pamilya ko. Pinangahawakan mo lang yung pangako ng Panginoon na sila ay maliligtas. Kung hindi ka manghihinawa na ipanalangin ang buong pamilya mo. Hindi ka manghihinawa na ibahagi sa kanila ang salita ng Panginoon. Hindi ka manghihinawa na yung bunga ng pagiging Kristiyano mo ay nakikita sa'yo. Bakit hanggang ngayon ang pamilya mo wala pa? Baka hindi nakikita sa'yo ang bunga. Amen! Baka nakikita pa sa'yo na nagmumura ka, nagsisinungaling ka, nakikipag-away ka, meron kang bisyo. Kaya tuloy ang pamilya mo, hindi mo masama-sama. Sa pamamagitan mo, maliligtas ang pamilya mo, yes. Kung gagawin mo na ibahagi ang salita ng Panginoon sa kanila. Ngayon, tinanggihan nila. Wala kang magagawa. Manalangin ka. Huwag kang bibitaw. Huwag mong bibitawan sila sa prayer. Ako, nangyari po sa akin yan. Sabi ko, Lord, kung hindi man akong gamitin mo sa pamilya namin, kahit iba na lang. Sabi sa akin ng Panginoon, ikaw ang gusto kong gamitin eh. Ikaw ang gagamitin ko para sa pamilya mo. At marami po sa amin na nakakilala sa Panginoon. Father ko, nasharean siya ng Word of God bago siya mamatay. And alam ko na sa buhay namin, nakasakasama ko ang father ko, bagamat may pride siya, sabi ko nga sa inyo kanina, tinanggap niya ang Panginoon sa kanyang buhay. Nawala ang wallet ko, sumakay ako ng tricycle, pauwi ng bahay. Pagdating ko ng bahay, sabi ko, Pa, yung wallet ko nahulog. Tapos sabi niya, tara, halika puntahan natin, baka mamaya nahulog sa daan, sa tricycle. So habang kami naglalakad at tinahanap namin sa kalsada, sabi ko, Lord, I pray na bumalik sa akin yung wallet ko. Alam niyo po ba? Kasusweldo ko lang noong time na yun,
Yung tricycle na sinakyan ko, bumabalik ng bahay namin. Ay, sa inyo po ito, di ba kayo po yung nasakay ko kanina sa tricycle? Ay, opo. Salamat po, sabi ko sa kanya. Alam mo, sabi ng father ko, praise the Lord. Talagang sumasagot ang Panginoon. Eh, sinabihan niya ako ano nangyari sa wallet mo? Wala na. Yung ID mo, yung mga gamit mo, nandiyan na. Pero nung malaman niya na sumasagot ang Panginoon, sa pamamagitan mo, sa buhay mo, hindi ka man magsalita, may impact na malaki yan sa pamilya mo. May nangyayari sa buhay mo, sa pamilya mo, sa asawa mo, sa mga anak mo. Hindi mo kaya silang baguhin, pero may magagawa ang Panginoon. Amen po ba? Next verse, 32. Nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at siya'y nagpabautismo. Pati ang buo niyang sambahayan, naligtas. Hindi nung na-born again siya, ligtas na yung mga kapamilya. Hindi, isinare ang salita ng Panginoon sa pamilya. And next, last verse, nababasahin po natin. Pagkatapos, sila isinama niya sa kanyang tahanan at ipinaghanda ng pagkain. Masayang masaya ang bantay at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila'y nakakilala sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hopeless na ba? Helpless na ba? Wala ka bang magagawa? Yes, wala kang magagawa. Pero ang Panginoon may magagawa. Amen. Sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng pagpapatuloy, huwag kang manghinawa. Magpatuloy ka, kapatid. Nakakalungkot. Dati ka nang active eh. Dati ka nang naglilingkod. Dati ka nang may ginagawa sa Panginoon, nagkaroon ng problema, lumayo ka sa Lord. So nasa sa atin po yan. Hinihipo tayo ng Panginoon. Kumakatok po siya sa puso natin. Sinasabi niya, anak, hindi importante kung matagal ka nang nakakilala sa Panginoon. Ang importante, ligtas ka ngayon. Amen? Kaya nga marami nagsasabi na marami ang mga nahuhuli na nauuna at maraming mga nauuna na nauhuli. Totoo po yan. Ang hindi nagpapatuloy hanggang sa bandang huli, hindi maliligtas. Kapatid, kung inaakala mo na born again ang asawa mo at ikaw ay maboborn again, hindi po totoo yan. It's up to us kung magpapatuloy tayo sa relasyon natin sa Panginoon. Pwede pong magsitayo tayong lahat. Kung ikaw ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, ikaw, sa pamamagitan mo na ginagawa mo ang salita ng Diyos, ikaw at ang buong mong sambahayan ay maliligtas. Kung sa oras na ito, hindi lamang po mga kapatid doon sa mga wala pang relasyon sa Panginoon, nangungusap ang Lord sa atin. Alam mo may ginagawa ang Diyos sa iyo. Sinasabi niya na magpatuloy ka, huwag kang bibitaw. Meron kang mga naririnig, tao lang yan. Magpatuloy ka sa Panginoon. Meron kang pinagdaraanan ngayon, pinansyal, lubog ako sa utang, pastor Walang imposible sa Panginoon. Ang Diyos ang magpapalaya sa iyo. Sa lahat ng mga utang na nararanasan mo ngayon, sumunod ka lang sa kalooban ng Panginoon. Unahin mo siya sa buhay mo. Unahin mo ang Panginoon sa buhay mo. Diba may awitin? Break every chain. Break every chain. Ikaw ang magpapalaya sa sarili mo. Sa buhay mo ngayon, na sinasabi ng Panginoon. Panginoon, alam natin ang Panginoon ang siyang ating katugunan sa lahat ng mga nararanasan natin. Pwede bang itaas natin ang ating mga kamay? Tanda ng pagsuko ng ating buhay sa Kanya. Sabi ng Panginoon, mahal na mahal kita. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ang salita ng Panginoon ay totoo sa ating buhay. Kasa sa atin na yon, kung paano natin isasapamuhay ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Kahit na matinding mga pagsubok, gigibain, wawasakin ng Panginoon anumang matinding tanikala na nakakapit sa iyo, anumang matinding stronghold ng kaaway sa iyo. Lord, winawasak namin, Lord God, anumang mga gawa ng kaaway
sa aming buhay sa pangalan ni Jesus. Panginoon, salamat sa kalayaan. Salamat sa ginagawa niyo sa buhay namin, Lord, maging ang aming mga puso, Lord God, kung nakikita niyo na may galit, sama ng loob dito, patawarin niyo po kami, Panginoon. Pinapalaya namin ang aming buhay, Lord, sa lahat ng mga galit, sama ng loob, Lord, iniisip namin ng mga taong nakasakit sa amin ngayon. Pinapatawad na namin sila, O Diyos. Anumang sakit na ginawa nila sa buhay namin, Lord God, pinapatawad namin sila, Lord, at kami humingi ng kapatawaran dahil nagkaroon kami ng galit at sama ng loob. Panginoon, kung sino man sa amin dito na hindi kayo inuna sa kanilang mga buhay, kaya naman nagkawasak-wasak yung mga business, yung mga ginagawa naming mga plano, kasi kami pa rin ang nauna, Lord, patawarin niyo po kami. Patawarin niyo po kami, Lord, kaya nga ngayong araw na ito, Diyos, muli kaming hahakbang, Panginoon, sa kalooban nyo, sa kagustuhan nyo, O God. Father, right now, Lord God, bisitahin nyo po, Panginoon, ang bawat isa at ang sambahayan namin na hindi namin kasama, na naiwan namin sa aming mga tahanan. Father, dalangin po namin, Lord God, na ang salita nyo ay maging buhay sa kanila. Kami, Panginoon, ay magiging huwaran na makita sa amin, Lord, na kayo ay nasa aming buhay. Ang prutas, Panginoon, ang bunga ng banal na Espiritu ay magmamanifest sa amin. Sabay-sabay po tayong manalangin, O Diyos, salamat po sa kabutihan nyo at ginawa nyo sa akin. Lord, dinideklara ko ang kalayaan sa aking buhay. Mga gawa ng kaaway ay winasa ko na sa pangalan ni Jesus. At ang makapangyarihang Diyos ay maghahari sa buhay ko. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig na siyang yumayakap sa akin sa panahon na ako ay may mga pagsubok na pinagdaraanan. Salamat po, Panginoon, sa kalayaan na aking nararanasan. At salamat po, Panginoon, sa buhay na walang hanggan. Muli, Panginoon, na ang aking buhay ay binibigay ko sa inyo. Kayo po, Panginoon, ang siyang maghari at maging tagapagligtas ng aking buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.